Ay, magandang hapon mga boss, mga kamping, mga kabunyog. Salamat po sa dumadagdag na subscriber, no? Mamaya magkulabo tayo kung magaganda yung comments nyo. Oo. Yung sa vlog ko kagabi. Oo. Nagka-interest lang po ako rito eh. 2 hours ago lang ho ito. Hala, sabi niya. Senate President Miguel Zubiri hindi pa pinipirmahan ang subpoena ni Kibuloy para sa hearing. Sa Lunes na ho yung hearing. Kaya kasi ilang beses na ho hindi dumadalo to si Kibuloy, di ba? Kaya pinasubpoena na ni Senadora Risa Hontiveros. Ngunit dapat subalit hindi pa pinipirmahan ni Zubiri ang subpoena. Pakinggan ho natin. Okay, Raymond. Just to press on the subpoena you requested from SP. From the letter, it's February 6 pa. So, he said that telling na may something fishy. Ayaw ko namang bang intriga, pero parang, bakit? Pero ano ba yung regular usual? February 6 pa raw. Yung subpoena na binigay kay Zubiri. Hanggang ngayon wala pa pirma. 15 na ng Pebrero. Sige, pakinggan natin. Pag nag-subpoena, di ba parang minsan ang bilis-bilis mapirmahan, kinabukasan, o kaya there and then. Pero bakit yung request for subpoena versus Kibuloy ay parang medyo na-dribble? Dahil ayaw ko rin at hindi... Para daw na-dribble no? Ako nang intriga, kaya sabi ko kanina, mas maiging itanong nyo kay SP para kanilang maipaliwanag. Pero nag-follow up ka na, ma'am, kay SP? Opo, nag-follow up po ako. Anong sagot po ng office ni Senate President Zubiri? Na kung may... Pinalo up niya pa, pakinggan natin. Magtanong pa sa kanila, maipaliliwanag nila or ipaliliwanag nila. Kaya't maiging sa kanya nyo itanong. Pero ayaw sabihin sa kanya kung anong dahilan. Pero kung kayo raw magtatanong kay Zubiri, maipapaliwanag daw niya. Pero sa kanya ayaw ipaliwanag. No, bakit ganun? Tuloy. Personally, di ba nagkikita naman kayo sa station hall, hindi nyo na panatanong kay SP Zubiri? What's keeping him delay? Tinanong ko nga po at yan nga po ang sagot niya sa akin para din po sa inyo. Ipaliliwanag niya sa inyo kapag tinanong nyo sa kanya. So, hindi pinaliwanag sa inyo, ma'am? Kasi para sa akin nga, gaya ng sinabi nyo rin, ministerial naman ito eh. Lahat ng mga, or halos lahat yata, ng mga naunang subpoena at request for subpoena, o ministerially pinirmahan. Naalala halimbawa ng Legis staff ko, panahon na iniimbestiga namin yung formally, at yon posibleng direct hit kay Duterte eventually, ministerially pinipirmahan ni dating SP Soto. So, pero dahil nga, hindi rin ako intrigera, paunlakan nyo yung sinabi ni SP sa akin na kapag tinanong nyo, ay ipaliliwanag niya sa inyo. So, we're just wondering, nung magtanong Yes. kayo, ba't hindi pinaliwanag, ma'am, sa inyo? Kapag kami, sa amin daw, maipapaliwanag. Siguro Ganda naman ang tanong nung babae, no? Bakit hindi paliwanag sa inyo? Pag kami papaliwanag niya, kapihan daw to kapihan sa Senado. kasi alam ni SP na in a way, halos hindi ko matanggap ang anumang paliwanag dahil nga ministerial halos ang subpoena. At lalo na habang dumaan yung mga araw at linggo, eto nga, humarap sa harassment, humarap sa pagkikasing, humarap sa banta, tapos meron pang mga gustong magkunwaring testigo para lang, in effect, i-discarril yung investigasyon. So all the more, mahalaga sa akin yung subpoena kay Kibuloy. Okay, Mean. Sorry, ma'am, just to be clear. So, is there a subpoena signed by SP Zubiri forthcoming or none? I hope so po. Kasi kung sa akin lang, sa regular na pagtakbo ng trabaho ng komite, then I should hope so. Magbibigay tayo reaction dito. But is he signing it or not po? As of today, hindi pa. And you could ask him why. So, ma'am, ano kinukonsider yung option in case na ilang buwan na, hindi pa pinipirmahan?
Ano yung... Itutuloy pa naman namin yung pagdinig sa hearing ng Committee on Women. Yun. May we know yung explanation ni SP sa inyo why he's not signing the subpoena? He didn't actually give me an explanation. Basta may dahilan and pag itinanong nyo sa kanya, mas ipaliliwanag niya. So he's not signing it, ma'am. Sorry makulit May dahilan, pero kung tanongin niyo sa kanya, baka ipaliwanag niya. Para ayaw niyang paliwanag kay Risa, di ba? Subiri, huwag mo sabing miyembro ka ng Kingdom. Ha? He is not signing it po. As of today, hindi As pa. of today. But is there a promise that he will sign it in the future? Not a promise, pero siguro kung yung context nung dahilan niya, if it changes, then I suppose it should be forthcoming. In the meantime, hindi na kayang hintayin ng komite yung subpoena. Itutuloy po namin yung pagdinig, lalo na't meron na kaming second batch of witnesses. Last on, Maski wala ng subpoena, maski wala yung Chiki Bulog, tutuloy nila Senador Risa yung hearing. Oo. Pero sana nga naman, sabi niya, importante talaga na merong subpoena para maano si Kibulog na umatin kasi nga may subpoena. Tuloy. On Kibuloy issue sa akin, ma'am. Gano'n lang po ka-importante sana na makakuha kayo ng subpoena signed by the Senate President himself? It's very important. Alam ng kahit... Kita mo, very important eh. Subiri, ano yan? Pa-importante ka ba? Very important yung pirma mo ba? Aling komite dito, alam ng kahit sinong committee chair dito sa Senado, nasa regular na pag-andar ng trabaho ng komite, sa regular din na pagsunod sa aming mga proseso at rules. Kapag dinedma ng isang witness, important witness at that, ang imbitasyon ng komite, then ang susunod na hakbang o instrumentong nasa kamay namin ay yung subpoena. She and then Raymond. Sen, are you satisfied with the explanation given to you by SP? Well, gaya ng sinabi ko nga, halos walang paliwanag na kaya kong tanggapin dahil kumbaga presumption of regularity lang na kapag hindi pinaunlakan ang isang imbitasyon, in this case dalawang imbitasyon, ang susunod na hakbang na pwedeng gawin ng komite ay yung subpoena. So, I don't need to be satisfied or dissatisfied sa paliwanag ni SP. Ang nangingibabaw sa akin ay yung pag-asa na mapipirmahan yung subpoena in the regular course of our work. Ma'am, paano, pwede ba siyang sabihin na unprecedented yung, February 6, dapat meron na tong reaction by within that week or the following week, patapos na halos yung gitna na yung February, and then this one, parang nakahang lang yung request for subpoena. I'm not sure kung unprecedented kasi nasabi ko lang kanina na sa pagkaalam ko, karamihan or halos lahat ng mga subpoena ay pinirmahan naman ministerially. Pero malay ko baka may isa o ilan pa nung nakaraan na hindi na pirmahan. Basta ako nakatutok lamang dito sa subpoena ko ngayon sa Committee on Women and umaasa na mapipirmahan ito. Ma'am, if there is no subpoena to speak of in the first place, how can you Ito maganda tong tanong. Kung walang subpoena, di ba? compel Apollo Kibuloy to appear before your committee? Well, gaya nga ng sinabi ko kanina, kahit wala pang subpoena, kung wala silang tinatago, dapat humarap. Dapat nga pinaunlakan yung una naming mga imbitasyon. Lalo na, sabi nila, leader sila ng isang kingdom. May mas mataas pang ang posisyon o title na kiniklaim nila. Na usually yung ganyan, nagpoproklama talaga ng katotohanan. So, that alone, kulang pa bang moral suasion sa kanila para humarap? Pero ma'am, some questions and clarification lang. So, if without a subpoena, hindi pwedeng mag-issue ng arrest order ang komite or ang Senado for that matter? Tama po.
So yung other legal Yun, kung walang subpoena, hindi pwede mag-issue ng arrest warrant. Tama po, sabi niya, di ba? Oo. Kaya matapang yata si Kibuloy, mukhang hawak. Subire, naniniwala ka bang hawak ni Kibuloy ang kaluluwa mo, ha? legal means will be just to continue even without his participation. That's right po. And then, kumpletuhin yung pagdinig, isulat yung committee report, and I'm sure magiging kapaki-pakinabang ito sa iba pang mga proseso, maaring pasukan ng mga victim survivors para makuha yung hustisya. Ma'am, some more points kasi it's a given na Apollo Kibuloy is also very influential, especially to a number of politicians who are from Mindanao, respectable figure siya doon. Do you see, has it something to do with that? Dahil hindi rin ako intrigera, ang masasabi ko lamang ay, kahit pa sinasabi nila o sinasabi ng ibang tao na influential sila, malapit sa kung sino-sino, the point is, ng bawat resolution at ng bawat investigasyon, no one is above the law. Kapag may reklamo sa iyo na posibleng lumabag ka ng human trafficking, rape, protection of children, and other laws, kinailangan ng Senado na imbestigahan ito, alamin ang katotohanan at magrekomenda even ng mga corrective measures. So, no one is above the law. Kahit ano pang titulo ang iputong nila. Ang dami-dami ng pinatawag dyan. Wala namang ganyang klaseng senaryo maliban dito kay Kibaliw, di ba? Sa kanilang ulo, regardless kung influential o malapit o ano paman, no one is above the law. Kahit pa yung kataas-taasang opisyal dito sa ating republika. Okay. Are you disappointed that your request for subpoena continues to hang? Mahaba po ang pasensya ko. So kahit Ang ganda ng sumagot ni Risa, no? Are you disappointed na yung subpoena nyo na pinapapirma nyo nakabitin? Mahaba ho pasensya ko. Oy, Subiri! Diyos, ano ba naman to? naiinip ako, iintayin ko po yan. At habang naghihintay sa subpoena, itutuloy ang pagdinig ng komite. Ma'am, 2 more questions on this issue. After kasi na in-issue nyo yung challenge for Kibuloy to appear before your committee, he issued a video statement and he said that you disrespected him and somehow, nakalimutan ko yung word, but it's more of like a kangaroo court na hindi naman siya binigyan talaga ng chance or hindi rin siya nirespeto at all. And Kita mo? Si Kibaliw pang hindi raw nirespeto nito si Risa Ontiveros. Tignan mo yung mga klaseng. Ay, nako. Same feather, flocks together talaga. Tuloy. Hindi siya, never siya mag-appear sa committee ninyo. And during that, in that video statement, ang sabi niya, if you... matapang kasi. Ayaw kasi pumirma ni Subiri. Kaya matapang. Never ako mag-a-appear dyan, ha? Diba? Paano nga naman makakapag warrant of arrest? Kung wala naman subpoena. Subiri, takot ka ba dyan? O ano ba, ha? If you really have the evidence, help these people file charges in court and I will face you in court. Hindi po papel ng Senado maghanda ng kaso sa korte. At least one of our victim survivors has already taken that brave step para maghain laban sa kanya sa Davao at nung ma-dismiss yun, i-raise sa Department of Justice. Malamang meron ding mga victim survivors sa US na... Matagal na po yung dinismiss na rape case sa Davao na inapila sa Department of Justice. Hanggang ngayon, wala pa hong nangyayari. Napakatagal na ho niyan. Oo. Ang ganda ho ng babae. Napakagandang babae. Artista na talaga. In-interview o nagbigay ng testimonya doon sa FBI. Kaya't may investigasyon underway doon. Kaya't na-freeze yung assets nila doon. At kaya't nasa wanted list sila ng FBI. Unfortunately, si Kibuloy ang nagpakita ng disrespect sa Senado. Imagine
calling a Senate committee hearing a kangaroo court. Anong itatawag mo sa taong nakatanggap ng hindi lang isa, kundi 2 imbitasyon, tapos hindi man lang sinagot at lalong hindi nagpaunlak? I think... Ang tawag ko dyan, Senadora, matibay. Yun lang, ha? Napakatibay ng kinakapitan yan. Kita mo nga, si Senate President Zubiri, ayaw pirma niya supwena mo eh. Ba mga boss? Lord, saan ba itong mga politiko na to? Proteksyonan mo yan, si Kibulog? Kontra sa mga nagrereklamo? Pipirma ka lang. Kukusyonin lang naman eh. Hindi pa naman bibitayin eh. Ayaw pumirma? Anong dahilan ni Zubiri? Pwede sabihin, mabigat yung ballpen. O may sakit yung ballpen, di ba? O, tuloy. Kibuloy is way out of his depth here. Humihingi siya ng respeto sa sarili niya na hindi niya binibigay sa isang institusyon, sa isang komite. Kaya't kung may pagkukulang sa respeto, until this very day, sila po yun. At hindi sa akin pangunahin, sa mga victim survivors na subject, heart and soul ng resolusyong ito na aming iniimbestiga. Ma'am, last point. On Monday, magkakaroon kayo, that will be your second hearing ba? Tama ba, ma'am? Opo. Second hearing. Ano po yung, can you give us a snippet lang? Ano po ang magiging kaibahan or ano yung ihahain na kwento nung ilan po sa mga new witnesses na ihaharap po ninyo? Abangan nyo na lamang po yung kanilang pagtestigo sa pagdinig sa Lunes. Basta po... may abangan tayo mga boss sa Lunes. Anong oras kaya, Senadora? May mga bagong testigo na naman eh. Oo. Gaya ng sinabi ko kanina, not just their numbers but the quality of their testimony, talagang naghuhumingi. Bago pa yung hustisya, yung makatotohanang sagot mula kay Kibuloy. In the face of these increasing number of serious allegations backed up by evidence, his silence is deafening. Okay, last question, ma'am. Aside dun sa hindi pa pagpirma ni SP doon sa subpoena, may observation din sa first hearing, parang walang nag-participate na ibang senador. Parang, Meron po. Actually, dumalo po ng maaga si Sen Jinggoy at dumalo din po si Sen Coco. Apo. so, dalawa lang yung sumama sa inyo. So, Yeah, despite the fact na may mga kasabay ding ibang mga pagdinig. Sa dalawa lang sumama sa kanya. Balita kay Atty. Enzo Recto, siyam ho itong miyembro itong committee ni Senadora Risa Ontiveros Siyam. Kasama ho yata yung mga ibang senadora na babae dyan Pero hindi sila ma-attend. Bakit? In fact, habang nagtetestigo yung mga victim survivors, naririnig ko yung mga boses ng mga colleagues ko sa kabilang hearing room sa kanilang pagdinig din. So, it was fairly attended. Okay. So, wala kayong parang observation na ayaw mag-participate ng babae dahil siyempre re-electionist yung ibang mga senador? Wala po. At yung mga colleagues ko, pag on the floor kami, informal conversations, may mataas na interest sa kasong ito. At mga expressions na, ganun ba? Grabe. So I think, kahit hindi physically maka-attend dahil sa mga iba pang schedule, sa mga kasabay na hearing, may awareness. Ang galing ni Senadora Risa Ontiveros, no? Mga boss. Hindi siya yung... Hindi niya ipapahamak ang mga kasama niya, di ba? Ng lawak at gravity ng mga offenses at posibleng krimen na pinag-uusapan natin dito. Okay, Raymond pala. Ma'am, good morning. Morning. Quick points lang. Yung binabanggit nyo kanina, can you give us a number? Ilan yung tinanggihan nyo na supposedly itatanim na testigo? I can't give a number, or I'd rather not give a number. Basta't sufficient na na-alerto kami na kasama ng bag of dirty tricks dito para hadlangan
na makapagsabi ng katotohanan nila yung mga victim survivors, itong magpapapanggap pa ng mga di umanong witnesses para lang pasinungalingan yung quality ng pagdinig namin. Ang klaro lang, ma'am, is meron kayong tinanggihan. Meron po kami mga tinanggihan. Second point, ma'am, yun doon sa ikinikilos ni SP. Di ba yung mga investigators, mga law enforcers, may term na ginagamit na obstruction of justice pag merong mga agencies na hindi nagko-cooperate. Is this na... Ang ganda ng tanong, ano? Kung may obstruction of justice daw kasi hindi bali, yung Senate President ang hindi nakikooperate eh. Tignan yung sagot ni Senadora Risa. Not a form of obstruction kasi hindi siya pinipirmahan yung supposedly ay ministerial power. I wouldn't call it obstruction of justice, pero it's something na iniintay ko talaga at iniintay ng committee ko. And I would even say iniintay ng mga victim survivors. Kaya't gaya ng sinabi ko kanina, mahaba naman ang pasensya ko at umaasa akong mapipirmahan yung subpoena bago... mahaba pasensya pala ni Senadora Zubiri. Huwag mo naman ng pahirapan. Ano ba? Pipirmahan mo lang yan. Hindi naman bibitayin yung bata. Matapos yung aming pagdinig. Ito po, no? Pastor Apollo Sikibuloy, what is the best part of being appointed son of God? Kaka-scroll ko, lumalabas ko dito eh. Nagkaka-intereso ko rin sa nilalang nato eh. Dahil nga, appointed son daw siya. Pakinggan natin yung sagot niya. What is the best part of being an appointed son of God? Pakinggan natin. Salita niya ito ha. Pwede niya itong ano. Kaya-intereso ko rito eh. Game. What is the best part of being an appointed son of God? Being the center of the Father's affection and being the apple of the Father's eye. Siya raw ang apple of the Father's eye. Uy, sabi na ng mga zombie niya. Ha? Pero maganda sinabi niya rito eh. Kung susundin niya, kung susundin niya, kaso nagtatago, ayaw humarap eh. Tuloy. That's the best. You know why I say that? Because whenever I am oppressed so much, even when I was in Tamayo, that is the only thing I hear from the Father. My son, I love you. That. Bakit pala sa bundok daw to, 5 taon daw siya doon sa Tamayo. Oo, nakakausap niya raw yung Diyos. At sabi nga, my son, I love you. Palakpak naman yung mga anak ng kamote. Talagang ito, dapat patignan to. Resolves everything. You know, so I'm used to that already. And then the Father will treat you in a matured way. And He will give you hard problems. And you do not feel that He is holding your hand. He seems to be absent. That experience will tell you that He is not treating you like a child. He is treating you like an adult. But He is there. Pero nung bata ka pa, kasi you are being guided. So just like Alicia, you always feel the presence of mother and father. They are always there for you. Kahit konting iyak lang, ganunin mo na. Ma-addict ka doon sa treatment ng Diyos na gano'n. Pero when He entrusts you with the work, just like He entrusted it to me, He will put you into a situation that is so hard that you don't feel God is present. So He's treating you like an adult. Tulad ninyo, diba? When you are in your adulthood, you are no longer under the jurisdiction of your parents. You face life all alone. But it does not mean that your parents doesn't love you. But you have to face life alone and resolve.
Di rin. Kagaguhan naman siya sabi mo. Baski matanda ka na, pag nakita ng magulang mo na mali ka, itatama ka. Di ba? Life alone. And when you succeed or fail, your parents will just be there waiting for you. And when you succeed, you know, they will be there to rejoice with you. When you fail, they will surely be there to lift you up. But you have to face all of this alone because you are now entrusted with the work as if He is there with you, even if He is not present. You have to do it. Amen. So, pag na-feel mo yan, na you have big problems and as if God is not present, that means may full 100% trust niya sa'yo. Just like the apostles, you know, nasa bangka sila. Jesus Christ was his... Pag mahina talaga ang naturalesa mo at pananampalataya mo sa Diyos, laglag ka dito eh. Oo. Malalaglag ka talaga eh. Oo. Mga pinagsasabi nito. Pakinggan ba natin? Sleeping on the bow of the boat. And these big waves came rocking the boat. And they almost capsized, you know. They were afraid of drowning. And Jesus Christ didn't seem to care. Nandoon siya. His presence that He was with them should have been enough. Nandiyan naman ang ating boss. Kahit anong mangyari, He is with us, di ba? Pero they panic, no? Does it not matter with you that we are about to drown and we are about to go down? You're doing nothing, you know? And Jesus Christ, oh ye of little faith. Yan ang lesson doon. Yun naman pala eh. Ibig mo sabihin, malakas ang faith mo pala. Nasa'yo si Jesus Christ. Oh, ba't tayo mo harapin yung Senado sa Kongreso? Magkaiba ho ang Kongreso sa Senado, di ba? Sa Kongreso, yung prangkisa nitong istasyon nitong si Kibaliw ang pinag-uusapan. Sa Senado naman, ang pinag-uusapan, yung mga minolestya niya na nagrereklamo sa Senado. Oh, di ba? Kaya, Senate President, ba't tayo mo pirmahan yan? Anong rason? Tuloy, Kibloy. Malilitang pananampalataya niyo. So, when you have faith... Ba't ikaw, ayaw mo pumunta sa Senado? Ano kayo natatakot mo? Kung malaki pananampalataya mo, son of God ka pa? Ha? O, tuloy mo. In the Almighty Father, you face every circumstance. Yun pala, di pacing mo yung Senado. Kongreso. Ba? FBI, punta. Anak ng pating o. Tuloy mo, Kibulog. You will not always expect the best to happen to you. Like Daniel. You didn't expect... Napunta na siya kay Daniel. Oo. Talagang pag hindi kaya ng ano itong mga ganitong patay tayo. Oo. Tuloy. That Daniel would be spared from the lions then. He was there. But the greatest miracle is that he was spared. The 3 Hebrew children didn't expect that... Yung nilagay sa lions din na parang ano ni Panginoong Jesus niligtas siya, hindi siya ginalaw ng lion, di ba? O hindi ka naman sa lions din pupunta eh. Sa Senado ka lang eh. Tsaka Kongreso, ba't tayo mo pumunta? Kung malakas ang faith mo kay Lord na sinasabi mong nag-appoint sa'yo, di ba? Ay naku, kibulog ka. O tuloy mo. They would not go into the fiery furnace. In fact, the expectation was reversed. They did go there. They were thrown to the lions then. But that is when the miracle will take place. Amen. So, hindi sabihin nun, in whatever... malay mo, may miracle na mag-take place sa Senado, sa Kongreso. Ba't tayo pumunta? Tuloy mo. Adverse circumstances you find yourself in, don't worry, have faith, He's with you. That is enough for you to know that you have to believe in whatever circumstances
and your expectation are sometimes not what you expected. They sometimes are in the negative, but don't worry. Have faith still. He's with you. Amen. Dadaling ka niya sa lahat ng yan, pero the end of you will be always be good. Amen. That is our Father Almighty. Oh, yun naman pala kay Bulog eh. Sabi mo, ikaw appointed son, but He's with you. Alam mo pala eh. Dahil sabi mo nga, appointed son ka. Ba't ayaw mo humarap sa Senado, sa Kongreso? Oh. O yung mga, may mga, gumising po kayo. Paawa po kayo sa inyong mga sarili, sa inyong mga anak, na hanggang ngayon ay naniniwala pa sa mga ganitong uri ng sinasabing. Ewan ko kung anong klaseng katangahan. Ano mga boss? Hindi maiiwasan eh. No. Oh, hindi maiwasan. Lalo na nga itong mga ganito, no? Oh. Lord, anong klaseng katangahan? Ewan. Oh, sa bunganga na yan ang galing. Oh. Huwag kayong matakot sa any circumstances. Basta't anong inyong pananampalataya, your faith, o na nasa inyo siya. O, di pala eh, di punta ka. Para mas kabilib-bilib ka kay Bulog, magsuotin mo sa Kongreso o sa Senado, yung corona mo, may corona ito eh. Nakaano pa ito eh, na talagang may corona siya, nakaupo siyang ganun, parang siya talagang the appointed son. Meron ka na, no, di ba? Isuotin mo sa Kongreso o sa Senado, baka sakaling, ewan, mag-collab na po tayo. Shout out, Jun Lagon, my friend. Nandito po si Jun Lagon, si Pastor Jun Lagon, sa Ilocos daw po siya at nagbibigay yata ng mga doon, relief. Jeff Ramos na, shout out. Magandang gabi po tayo. Magandang buhay po sa ating lahat. Magandang buhay. Ladies Anita, shout out. Good evening po, Sir Roque. Happy Valentine's Day po. Happy Valentine, Ladies Anita. At sa inyong mga mag-asawa po at sa lahat ng mga viewers ng inyong programa po. Para sa akin po, hindi yan hihingi ng tulong kay BBM. At kapag hindi sinuko ni BBM si Digong nyo, ang buwelta po ng lahat ay bubuksan yung mga cases ng Marcoses sa Hawaii. Sa Hawaii po, kaya no choice si BBM. Yan ang pagkakaalam ko po. Talagang sa akin bibigay yan. Pag di niya binigay yan, mag-resign na siya. Talagang weak leader siya, di ba? Tama si Baste. Yannick Ordobe, shout out Sana manlaban si Kibuloy at Maudigs, aarestuin sila. Alam nyo, tamang duda ako dito eh. Baka hindi makayanan ni Kibaliw. Baka lang ang mga sinasabing, sabi niya, malakas ang faith niya, di ba? Pero, hindi natin alam kung totoo sinasabi ni Las Cañas, na siya ay front lang ni Digong, na sindikato sila, baka biglang mabalitaan lang natin na nagpakamatay si Kibuloy. Napakaraming dahilan po, di ba? Natatandaan niyo si Angelo Reyes, yung general ba yun? Oo, nagbaril ho sa puso. Dinalaw ho yung kanyang nanay ba? Doon sa pansyon. Nagbaril sa sarili. Hindi malabi. Siguro may problema si Angelo Reyes, kaya siya nagbaril sa sarili. Malay mo, yan din ang gawin ni Kibuloy. Hindi natin alam, hindi natin masabi kung gaano nga sinasabi niyang na malakas ang kanyang faith na sinasabi niya, hindi natin alam. Leopoldo Dorico, shout out, watching from West Virginia. Welcome to the club, Leopoldo Dorico. Totong Gonzales, shout out. Good PM po, Sir Rox. Naku po, Sir Rox, mabait po si BBM. Sigurado na tutulungan po niya yan. Kaya lang po, may kondisyon. Isasama niya lahat ng akusado sa mga kaso nila. Isama na rin nila si Kimo at ng kompleto Dabarkads na.
at ibalik yung 51 billion. Kaya lang po, mahirap paniwalaan kasi po sila ay pinuno ng mga kasinungalingan. At sana po, pag nasa eroplano na, isa-isa niya pong ihulog at unahin niya si Kimo at Harry Potter para naman makabawi na ang mamamayang Pilipino. Sana all. Raul Villanada, shout out. Greetings, Kuya Rox. At sa inyong may bahay, good health always. Salamat, Raul. Erwin Barela, shout out ha. Congrats sa 22k subscriber. Okay lang yun. Salamat ha. 3JC Ops, sumagot to. Balato, Sir Rox. Balato, wala kang ano to. Sa totoo lang, baka hindi mo lang alam magkano lang pangbayad ng wifi sa kuryente. Yun lang yun. May konting pang ano. Hindi kayo maniwala. Malaki na yung 10,000 isang buwan. Oo. Yung nakukuha ko dito sa paglilibang ko na to, dito. Oo. 10 ay babawas pa yung kuryente doon. Oo. Tsaka yung wifi, 1,700. Oo. Kuryente, 3,000. Di 4,000, 5,000. Di meron kang konting titira. Di ba? Ganun lang to. Kaya lang masaya ako. Chat nung naging magkakaibigan tayo. Yun lang po yan talaga eh. Chat yun nga. Si Lord ho ang nagdala ho sa akin dito. Dahil nga ho sa problema doon sa aking nasaniban ng espiritong mga hipag ha. Tuloy natin to. Mga hipag, matyaga ako. Kagaya ako ni Hilrisa Ontiveros ha. At yun, masaya ako dito. Ferdinand San Juan, shout out. Good evening po, Karox. Karox, yung usapin PBBM at Diggs Gibbs, dapat manindigan sa tama si PBBM. Yung pagpapatawad, pwede yan kung sa pamilya ang naging problema. Pero dito, sa kaso nila, Diggs at Gibbs, ibang tao yan. Usaping pambayan ito, totoo. Malaki ang maidudulot nitong perwisyo, problema sa bayan at mamamayan. Nasa inyo ang bala. Nasa inyo ang bola. Alas at ikaw, PBBM, ang nasa ibabaw. Baka umikot ang gulong, mapunta ka sa ilalim. Imbes na ikaw ang kumain, baka ikaw ang kainin nila ng buo. Diggs at Gibbs, PBBM, gising. Kaling mo talaga, Ferdinand San Juan ka, ha? Raul Villanada ulit, Marunong palang humingi ng tulong si demonyo. Si Digongyo. Samantalang nilait na niya ang BBM. Yun nga. Raul Villanada ulit. O kaya ay ilalatag niya. O kaya ay ilalatag niya si Kibulok. Natin alam kung sakaling si Kibulog ay mag-suicide, tapos ang kaso, di ba? Raul Villanada ulit, kumbaga ipupusan niya si Kibulok, todo na to. Pwede. Bentore, shout out. Baka umaarte lang si Digong na may sira sa ulo para makaligtas sa kulong dahil sa mental disorder. Pwede. Pwede lahat yan eh. Michael Santos, shout out. Sir Roque, ang lahat ay drama lang para ipalabas sa tao na hindi sila magkakampi at mapagtakpan ang ginawa nilang pandaraya sa eleksyon. Na kaya naging presidente ay utang niyang dapat pagbayaran. Palagi ko hindi, Michael. Mukhang hindi na drama to Rosario Santos, shout out ha. Welcome to the club, Rosario Santos. Babagsak ang rating ni PBBM pag naging mabait pa siya sa mga Duterte. Aayawan na siya ng tao pag nakinig pa siya kay Harhar o kanino man maka Duterte. Totoo. Michael Santos ulit Kaya po kahit anong pinagsasabi sa kanya ay hindi siya kumikilos dahil ang lahat po ay drama lang nila. Yun. Drama lang ang pagkakaano ni Michael Santos, no?
Palay ko, Michael, hindi na drama to eh. Ha? Yun. Pag hindi natanggal o na-revoke ang prangkisa ng SNMI at hindi nakiki-operate si Di Marcos sa ICC, tama ka, Michael. Oo. At yun nga, magpapalit na ako ng content. Aalis na ako dito sa politika na to. Totoo yan. Maghahanap ako ng bagong content. Yung content na ewan, basta maghahanap ako bago, ayoko na dito. Oo. Pag hindi na ipasara yung na-revoke yung prangkisa, ha? Oo. At pag hindi na bigyan ng warrant, pag hindi na aresto si Quibulog, ha? Ng Senado at Kongreso, ha? Yan. Ha? Rogelio Asuncion, shout out. Sa mga sangkot, Karox, simpleng pamumuhay lang sana para ang biyaya ni Lord ay makinabang ang lahat. Everybody ay happy family po sana. Dapat nilang tanggapin na ang lahat ay galing sa nag-iisang Diyos na may ari ng sanlibutan, may ngiti at pusong wagas, sabi ni Rogelio Asuncion. Rogelio Asuncion rito. May ari ng sanlibutan. Sorry po, spelling ko mali, sabi niya. Rinaldo Gonzales, oh, nagsumagot to. Para atang babaligtad si Kibuloy, panawalan ng tiwala sa Diyos. Ang Diyos ang walang tiwala kay Kibuloy. Yan ang tama. Totoo yan, Reynaldo Gonzales. Ang gago, ginamit yung Panginoon sa gagaw katangahan. Ukinawa Japan. Friend Shervin Sapeda, shout out. Christian Sen, shout out. July 7 Alcantara, shout out sa inyong mga friend. Friend Amy Bingson, shout out. Happy Valentine, friend Amy Bingson. Happy Valentine, friend Dolor at Belinda Magtangob dyan sa Italy, mga friend. Sabi ni friend Shervin, belated Happy Valentine to all my ka-Rocky Warriors the Great. Pagbati ng Impong Basyang Team Tia Deli sa Rox. Ang topic mo po today, isang kaabang-abang at patuloy na kabanata ng ating pong susubaybayan. Lalaban ba o babawi? Papasok ba sa banga o hindi? May nanginginig na ang tumbong, kinakabog na ang utak at dibdib. Pero ayon po sa aking mahiwagang bolang kristal, si Rox, may bolang kristal ka rin, ha? Na hiniram ko kay Butanding Roque, kay Shokwe. Lahat po yan puro katang isip lang na palabas. Si Ingkong Apo Lakay, the Great, pinakamatibay na pader. Magmamakaawa, puwe, diba? Di siya niniwalang mamakaawa, no? Sa dami ng armas na puro high-powered, mga gwardiya sibil na bantay, kasama ang mga alipores na sunog baga ni bantay at nakapaligid, mas tatalino pa ba si Team Sulweta, Bantag at Tebes dyan? Totoo yan, ha? Yung mga matitinik na palos, ayun, at pakuya-kuya-koy, pakengkoy-kengkoy lang habang sumisipol-sipol. Si Ingkong pa ba at Manyakol Kibulok ang mahuli ninyo? Yun. Huwag po natin kalilimutan ang kasabihang, matalino man daw ang matching, nauuto at nagogoyo din. Ay, nako po naman. Isip-isip din pag may time, at kung si Da Junior Kuting naman po ang tatanungin, puting ahas po ang makakasagot niyan. Patay tayo dyan. Kinam Buiset, sabi niya. Impong ba siyang lalayas muna at maghahanap muna ng apam nakadate sa Zumba. Sa muli po sa inyo pong lahat, tunay pong nagmamahal. Ito po ang asungot na Zumba Lady, ang nirarayumang si Tia Deli. Good night, folks. Matulog po na maimbing. Bukas po inyong pagkising, may nag-aabang na apam. Patay tayo dyan. At inyo'y nakatingin. Shout out, Sister Grace. Sayang ang beauty. Hanap-hanap din ng kasumba pag may time. Sumba, hindi marang sumayaw yung hype na yan. Sa totoo lang.
Malungkot pag walang kadate tuwing Valentine. Sayang dami ng pera pag walang cashier. Totoo yan. Meron siyang cashier. Yung paborito niyang pangpangkin, ha. Tsaka yung kanyang paboritong sirari ng ulong kapatid. Oo. Kalatibaya, shout out, ha. Basta kabayo, bagay sa Senado, patay tayo dyan. Noel B. Matela, shout out. Alam nila Digong at Roque na no choice na si Marcos. Di niya hayaan na masanction tayo ng ibang bansa kung di niya papasukin ng ICC. Kahit hindi magwala sila Digong. Totoo yan, Noel. Noel ulit, Ang magiging problema lang ni Marcos, pag pinapasok niya ang ICC, ay si Sara. Pag nanalo yan sa 2028, tiyak, babalikan siya at mga may kinalaman kay Marcos. Kung hindi siya masasama. Noel, kasama rin si Sara sa nakareklamo sa ICC, baka kala mo, ha. At napakatagal pa niyan 2028, Noel. Kati Tikubay, welcome to the club. Hay nako Digong, tago ka na sa saya ni sasot mo. Divine Wilson, shout out my friend. Meron pang naka-schedule na DDS second rally sa Cebu, February 25. Kapal ng pamilya Duterte. Totoo. Ano raw yun Bukas tatapik natin yun. Masyado na mahaba mag-isang oras naman tayo. Divine Wilson ulit Natawa naman ako, mura rally. Diba? Rally, mura na. Noel B. Matela ulit Dapat kapag pumunta si Pacquiao sa Senado, isama niya ang mga Kibuloy's Angel para matanong din ni Senador Risa. Diba? Meron nga pumupunta, pero nire-reject ni Risa dahil manggugulo lang yung mga angels ni Kibuloy At yung mga testigo nila Senador Risa, susupalpalin itong mga testigo ng mga angels ni Kibuloy. Guguluhin nila Senado. Gusto ni Senador Risa, si Kibuloy mismo ang humarap sa nag-aakusa sa kanya. Ang ginagawa nito si Kibaliw, papupuntahin yung mga hindi sa Kongreso, pinapupunta niya mga tawag dito, sila Jason at saka yung mga abogado. Dito naman sa Senado, ang pinapupunta niya yung mga angels niya, yung mga pastoral niya, diba? Ganon. Talagang matalino to si Kibulog pero hindi siya obra kay Risa. Diba? Jeng Ipa, shout out. Dapat wag siyang magtiwala na makalapit sa kanya si Digong, baka may dala palang kamandag at biglang isaboy sa kanya. Ganong katraidor ang isang Digong. Wala nang pakialam yan sa buhay niya dahil malapit na siyang kunin ni Taning. Tayo dyan. Kati Tikubay ulit Kibs, alagad ni sa Panas. User, shout out user ha. Sabi ni user kung si Kibulog ay sira ang ulo, anong masasabi nyo naman sa mga panatiko ni Kibulog? Di ba masahol pa sa ulol na aso? Ano nga masasabi mo dun? Naniwala sa baliw, di ba? Danilo Santos, shout out. Welcome to the club, Danilo Santos. Boss Rox, kung totoo yung pakiusap ni Digong, para sa akin, hindi dapat tanggapin ni BBM. Maraming magagalit sa iyo pag tinulungan mo yan. Totoo yan. Ayun nga Biktima 30,000, tapos tutulungan mo. Ano ka ba naman? Excellency ka pa naman, di ba? Dapat. Pero palagi ko malabo, Danilo. Sayang lang yung pagiging His Excellency niya, di ba? In a sense na wala naman siya kinalaman dyan sa anumang iimbestigahin na yan. War on drugs na yan, wala siyang alam dyan. Ben Torres, pareho si Kibuloy at si Digong na may sira sa ulo. Magkaiba lang sila ng department. Flor de Risa M, shout out.
Pag dumating ang FBI, wala nang keeps si Gibbs. Wala nang keeps si Gibbs. Mabubulok na yan sa kulungan sa dami ng kasalanan. God bless po. God bless, Lord Delisa M. Shout out Danilo Santos. Shirley J. Sir, shout out ha. Happy Valentine's Day sa ating lahat sa mga ka-warriors. Pare-parehas lang yata silang adik, Karox. Pero hindi malabong gawin ni Digong yan. Hindi malabong gawin ni Digong yan kasi nga para naman silang ewan parehas. Sakit sa ulo ng mga Pilipino. Yang mga yan. Totoo yan, Shirley. Kaya nga pabor ako na matanggal na tong mabawasan kung sakasakaling makikikooperate si Excellency sa ICC para matakip na itong mga ewan ko. At mahawak Vice President, Senador, di ba? At itinding posisyon ng kamote. Elvira Villanueva, shout out. Hintay nating umiyak ang kupal na yan, sabi niya. Amado Galang, welcome to the club. Si Sara Mau, mana sa tatay. Baligtarin mo ang sinasabi. Yun ang katotohanan. Totoo Mamumunga ba na santol ang mangga, ha? 3J Shop, sumagot tawa-tawa. Sabi ni Sara, ox sila ni BBM. Ano siya, baliw? Ano ba tingin mo? Sabi niya, kami BBM, ox kami ni BBM. Matapos siyang mag-video ng pulburon sa bata at sabihing nakaka-addict yun. Sa palagay niya, ox lang kay BBM. Tawa-tawa si 3J. Kung pinaplastic ni Sara si BBM, di mas lalo na si BBM, pinaplastic siya. Alam mo, Sir Rox, si BBM, magaling sa Dedma. Aktingan, si Sara di marunong magtago ng inis. Tawa-tawa siya. Sino ngayon ang pikon at asar talo, di ba? Tama. Elizabeth Iscare, shout out Good evening, Sir Rox. Happy Valentine's Day sa atin lahat. Desperado na talaga ang magkilos ni Duterte. Kung ano-ano ng mga naiisip. Isipin nyo, pati yung paghihimalay ng Mindanao, gustong isingit. Gago pala utak nito. Ano siya? Hari na kung ano ang gusto niya, masusunod. Nangyari naman, di ba, nung siya presidente. Hari talaga ang tingin nila sa kanila. Sana may magawa pa ang ating Panginoon sa lahi nito, kasama ng kanyang mga alipores. Sana nga. Shirley Esteras, shout out Ano niya? Ang pinakamabuting linya ni Tambaluslos, pulburon, ikot mata at kapal balat na Sara ay no comment. Lagi, anong klaseng balat kaya ang meron siya na magawa niyang may maiharapang pagmumuka matapos nilang lait-laitin si First Lady, limpak-limpak ang pera ng buong pamilyang Penta. Si Kibuloy naman, bakit ayaw humarap sa Senado at doon siya ibulgar na siya ay disappointed son o bagan? Basta ma-praise the Lord pa, baka ma-praise the Lord pa mga artista at komedyante sa Senado. At baka pati si Amy Duterte ay mabalik loob pa sa kanyang presidenteng kapatid. Wow, ang daming sarswela ninyo. Halos araw-araw. Ingat po, Sir Rox. Belated Happy Valentine's po. Ingat always. Ingat din, Shirley Esteras. Mag-isang oras na tayo, mga boss. Si Ted, shout out, brother Elias Ischo. Eman Scalona, anak, shout out. Joe Flores, shout out. Nasaan ka ba? Busy ka dyan kay Trump, Sabi ni Ted, si Kibuloy nga daw pala,
nang ipagbuntis ng nanay niyang si Maria, sinabi daw ng Diyos kay Maria, anak ko yan, ipinagbubuntis mo, pero pasensya ka na meron niyang sayang. Ano ka naman, Ted? Ano? Anak ko yung ipinagbubuntis mo, pero pasensya ka na, meron niyang sayang. Kaya ngayon, inuhuli ng batas. I-emoji niya, tawa ka rin. Tawa talaga to, Ted. Napatawa mo ako, Ted, ha? Ha? Si Kibuloy nga daw pala, nang ipinagbuntis ng nanay niya, si Maria, sinabi daw ng Diyos kay Maria, anak ko yung ipinagbubuntis mo, pero pasensya ka na, meron niyang sayang. Mula na ako, kidawa niya pa. Ano ko ba naman, Ted? David Ali Mendoza, shout out. Hello po, Karox, at sa mga Rocky Warriors, good evening po. Matapang lang po talaga yan si Dutae. Nasalita pero nuknukan ng duwag. Akala ko po ba, hinahamon pa nga niya ICC noon na pumunta sa Pilipinas at hulihin niya, meron pa siya na kam. O di ba kam, sabi niya, kam. At hindi pa huhuli ng buhay. Tapos ngayon makikiusap sa palasyo na huwag siyang ibigay sa ICC, talagang hindi na po malaman ang gagawin. Hoy Durian, Dutae, dapat lang napagbayaran mo ang mga krimen na ginawa mo nung nasa kapangyarihan ka pa. Kaya eto naman ang masasabi ko, kam ICC. And let the Philippines rejoice once and for all. Alberto Olaer, shout out. Sabi niya. Okay, dapat niya si Prime Minister na si Baal, panindigan niya ang war on drugs niya. War on drugs nung siya pa ang presidente ng Pilipinas. Sa opinion ko lang, magkasabwat sila ni Kibuloy. Baka ang kalag mo, Kibuloy, isug ba sa impyerno Karoke. David Ali Mendoza ulit, Hello again, Karox, sabi niya. Tungkol naman po kay Kibaliw, mukhang napapabayaan na siya ng tinatawag niyang ama dahil puro kamalasan ang dumarating ngayon sa buhay niya. Ay, dapat po magising sa katotohanan ang mga miyembro niyan na ordinaryong tao lang yan si Kibulog. Ang dapat po ng kasamaan, ang lahat po ng kasamaan ay may katapusan. God bless po sa atin lahat. Matanga yan, hindi nila alam na yung ginagawa nilang pagsamba dyan sa gago na yan, sila nagkakasala sa Panginoon, tunay na Panginoon, mga baliw. Marciano Ferrer, Marciano Pere, welcome to the club. Wala nang tiwala ang tao kay Digong. Pabago-bago ang sinasabi. Mukhang may tama rin Alay mo, nung pinamunuan tayo ng 6 na taon ng mga ganitong uring nila lang. Pinahawa dyan pa. Walang, ay naku. Al Olalia, shout out. Mukhang pareho ni Celes at Badoy, yung vlogger na yan, si Rox. Wala kang resibo kung magbitaw ng mga chismis. Mataas pride ng hambog na Duterte. Mukhang totoo, Al Olalia, sinasabi niya. Oo, mukhang totoo. Magpe-prayer rally nga araw Bukas natin lakayin yan isang oras tayo pre Bukas, maganda alulay ang vlog natin Tutuloy natin ito. Mataas ang pride ng hambog na Duterte. Hindi magmamakaawa yan kay BBM. Pag talagang ipit na si Duterte, magtatago yan. Ganyan si Rodrigo Duterte Nakamura. Magandang araw sa lahat. God bless. God bless, Alulalia. Alulalia ulit Sana mali ako, pero si Kibuloy hindi dadalo sa mga hearing yan. Good day again, Sir Ross. Palagi ko tama ka. Ayaw pumirma si Superi Mukhang protektado, Sumagot si 3JC po. Umiikot ang puwit ni Gibbs. Pag hindi siya sumipot sa Senado, warrant of arrest ang katapat niya. Pag sumipot naman siya, tiyak, kukontempt siya at kulong siya. Totoo yan. Kaya nga hindi na pupunta yan. Ayaw pumirma si Senate President.
Ano ka? Taga-kingdom ka ba? Ha? Roberto Sayat Sr., shout out ha. Dapat bang paniwalaan ng mga kampon ng demonyo? Isoli nyo ang mga kwarta ng mga tao. Pag nagawa nyo, bilib na ako sa inyo. Si Digong lumuhod siya at humingi ng tawad sa mga tao at sa mga tao na pinapatay niya. Sa mga gagong pulis. Maraming anak ng mga pulis na durugista hanggang ngayon buhay pa, pati mga anak ni Digong. Niniwala ako sa Roberto. Ano to? Nel Noel Mayhay. Nel Noel Mayhay. Welcome to the club. Palakasin ang justice system para yung convicted sa korupsyon hindi na pwedeng maghawak ng anumang posisyon sa gobyerno. Totoo yan. Disqualified na para kumandidato pa. Totoo. Wala eh. Okay, sumagot na naman si 3J Siopo. Kaya nga next election, dapat mga Pinoy ay be wise. Isipin nila ang sasapitin ng bansa kapag sila ay nagpadala na naman sa 500 pesos. Baka ngayon, 3J Siopo 200 na lang. Sa hirap ng buhay. Baka wala nang magbigay ng 500. Tingnan mo yung papirma, 100 lang daw binibigay doon sa People Initiative. Okay na ako dyan. Ano ba? Okay. Marilo Pabianak, shout out ha. Happy Heart Day po tayo at sa may Kinay Cecil and to all ka-warriors. Tay, kapag di nakipag-cooperate ang gobyerno, sakaling dumating ang warrant, maliwanag na sa mga may sala, sila pumapanig. Totoo yun. Kaya ano pa pong liwanag ng hustisya ang maaasahan ng sambayanan sa klase ng mga namumuno? Yun eh. At dito sa tinuguriang appointed son ng hindi totoong God, sabi nga po ni Mab, iisa din ang paglapastangan sa ating pamahalaan. Kaya papaano siya masasabi good leader kung sa pagsunod niya sa pamahalaan ay di niya magawa. Kaya sa mga taga-sunod niya, maglinang-linang, magliwanag ng kaisipan. Sana magliwanag ang kaisipan nila hanggang maaga at may pagkakataon pa. God bless po tayo at sa mga ka-warriors. God bless, Marlo Pabian. Reynaldo Gonzales, oh. Isang oras, oh. Maaring totoo yan kay Andy's vlog na si Digong ay nagmamakaawa sa Malacanang sapagkat masyado ng apektado, dugong na takot makulong. Kaya baliw na, di na alam ginagawa. Yun lang yun, si Rox. Di na nakapagtataka yan. Yun, diba? Marius Geluma. Welcome to the club, Marius. Karox, sa amin na mga Ilonggo, ang tawag diyan kay Sara walang huya. Wala huya kag lampingasan. Si Pacquiao at Duterte ang may-ari ng SMNI. Ipaimbestigahan sana yan sa Kongreso. Front lang yan si Pacquiao, pero ang totoo, si Duterte, isa sa may-ari niyang SMNI. Sana makarating ito sa Kongreso. Tama. Christian Chengnak, shout out ha. Di naman totoo yung halos magmakaawa kung si Penta kay cocaine. Pumunta sa palasyo, di nga. Si Dugong pa, I don't think so. Wala sa bokabularyo ni Dugong ang magmakaawa. Have a great day po, Taray, Roque, and to all the viewers. Sabi ni Christian Cheng. Christian Cheng ulit, oh. Para sa mga himod bihay ni Dugong, sa totoo and too much worried na posibleng pag-aresto ng killer ng bayan. No need to worry kasi di ka naman magagawang ipagkanulo ni Exo si Exano. Ang kanyang kaalyadong nagre-rebelde ngayon
At uulitin ko po, Tay Rox, wala sa bokabularyo ni Penta ang pumunta sa palasyo para lang magmakaawa kay cocaine. Di ba nga po, kaya nga niya sarili niya eh. Anong ginagawa ng mga disipulo niyang mga armado, o di ba? Cassandra Daisy, sabi niya. Shout out Cassandra Daisy, Happy Valentine's Day, Mr. Rox, wife, whole family, and mga warriors. Pag naaresto sila Duterte, araw-araw ay Valentine's Day. And God's perfect time, with or without Marcos Jr. Christian Cheng ulit, At Tay Rox, ayos lang po yan kay Ngiwi na balahurain ni Tandang Kirat. Deserve naman yung homecoming get together nilang mura rally sa Pultology. Pamihado, may bukto yung pagkukumpisal ni Penta nung una hakot system mura rally nila. At may kutob po ako tayo na ano yung power of mind. Kung ano yung power of mind ko, will let us see na lang. Christian Cheng ulit, Ito namang si rapist na Kibuloy. Pasasaan ba? Di pa po, Tatay Roque. Ika nga po, sa hinaba-haba man ang posisyon, sa FBI pa rin ang bagsak niyang rapist na Kibuloy. Thanks po, Tay Rox, for reading my comments. More power po. Ingat. Ingat ka rin dyan, naka. Alrem Morales, shout out. Happy Valentine's po sa inyo ni Mrs. Carox. God bless po sa inyo. God bless, Alrem Morales. 3J Show ulit, Si Rox, si Kibbs, ayaw tumigil talaga. Di na natuto kay Diggs. Nangawa, kaya napapahamak lalo. Hay, alam naman nilang nasa mali sila. Ngaw-ngaw pa rin ng ngaw-ngaw. Mapapadali ang pagkulong nitong si Kibbs pag nagkataon Totoo yan. Pero ako, may duda ako dyan, friend 3J Show. May duda ako dyan. Masama ang aking panaginip. Napanaginipan ko yan Nag-suicide daw yan sa panaginip ko Dahil ipit na siya Tayo mo, Senado, Kongreso, FBI, at talagang nangangalingasaw na sa baho. At talagang, kumbaga sa bundok-bundok na yung niya. At sabi nga, kung siya nga front, hindi kung nagbarili ka sa ulo, magagawa natin. Tapos, ang kaso, ano sa palagay mo, 3JC Hope? Ayan, mga boss. 3JC Hope ulit, Ang mabuting gawin ni Kibbs Rox, pumunta na lang sa USA. At least, sa Amerika, makaka-attend siya ng korte dahil nasa korte na ang kanyang kaso. Di ba sabi niya, magsampa daw sa korte. At wag sa Senado. Sige siya. Pag di siya pumunta sa US, mabibigyan din siya ng arrest warrant ng Senado. Kung pipirma si Subiri, ayaw pumirma si Subiri. 3J Show ulit nasaan yung pulburon video ko na pinagmamalaki ni Maharlika? Ba't di nila gawin pang blackmail kay BBM? Yung para di payagan ni BBM na arrest warrant ng ICC. Nasa na? Puro kasi sila banta. Hanggang banta lang naman sila, Diggs. Mabubuking tuloy. Sila pa puro fake. Mga banta nila. Nag-video pa ng pulburon si Sara sa batang elementary lang. Who's laughing now? Di si Lisa. Wow. Sinabi mo pa. 3J Show ulit Wag na kasing magmatigas si Diggs kung ano-anong sinasabi kay BBM. Nung rally nila sa Davao, may pag-resign BBM, parang nalalaman ni si Basti. Ayan, gaganti sa inyo. Siyempre, ang Malacanang, alangan namang babaliwalain lang ni Lisa yan. Ayan yung rally nila sa Cebu.
Rally ng Cebu naman malamang sa alamang na hindi matutuloy. Ayaw ata ni Governor ng Cebu. Siyempre, utos ng Malacanang. Sino ka ba? Sino ba kasi talaga ang tunay na boss? Si Diggs o si BBM? Yan. Siyempre, kung sino ang nasa palasyo, siya ang hari. At takot ang mga politiko sa hari at baka sila sipain, o, diba? Sana. Si Ted ulit, Ang layunin daw ng rally ni Digong sa Cebu ay para makipagkasundo kay BBM para sa ikabubuti ng bansa, kuno. Pagkatapos niyang pagbantaan si BBM at alimurahin niya sa kanyang rally sa Davao, ngayon may pa-rally pa makikipagkasundo. Pag dumalo si BBM dyan sa rally na gaganapin sa Cebu ay makikipagkasundo siya. Hindi lang siya isang BBM kundi utu-utu pa. Tama ka dyan, Ted. Ha? Oy, mission accomplished po mga boss. Hanggang bukas po ulit. God bless. Magandang gabi po. Ginabi na ako. Haba ng collab natin di ba mga boss? Naka-isang oras din tayo mahigit, di ba? God bless po, God bless. Yung panampalataya po, kailangan matibay para hindi tayo, Anyway, lahat naman ng nandito, talagang matitibay. Wala nga akong makapasok ng bulok, di ba? Ninatanggal ko agad. Salamat po ulit sa inyo mga boss, mga friend. Good night. God bless.